Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay po ng mga salita ng Diyos na siyang magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kaligtasan, kagalingan, at katagumpayan ng ating mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood, nakakapanood at nakikinig ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord! So mga magulang, mga kapatid, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa mandali at patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon. Father, in the name of Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan po namin ang iyong pangalan. Ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, patuloy po namin ina-acknowledge, nire-recognize ang iyong presence, power, authority sa aming buhay, at kung ano man po amin nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, sino mang lumalapit sa iyo ay hindi mo itataboy. John chapter 6 verse 37. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan. Salamat po sa biyaya. Maraming pong salamat sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa sa aming buhay, at amin na pong pinasasalamatan ang katagumpayan ng aming live stream na ito. Ganon din po ang katagumpayan sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, O Lord, na kami po'y sinamahan mo na sa salitang ito na aming pong pag-aaralan, o sa mga salita mo na aming pag-aaralan. At nagpapasalamat na po kami sa 100% tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. To God be all the glory. In Jesus' mighty and powerful name, we pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, kaibigan, mga kakumpare, kakumare, mga ka-batchmates, mga kaklase, at higit sa lahat, kayo pong mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong nanonood, na lagi pong sumusuporta sa live stream na ito o sa gawaing ito sa pangalan ni Jesus. Gaya po na aking sinabi kanina, nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nakakapanood po ng programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community, na kung saan sa programang ito, si Jesus ang bida. Can you say Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. So mga magulang, mga kapatid, napakaganda po ng ating talakayan ngayong araw na ito, ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabing ito. Ayon po sa tulong at biyaya po ng Diyos, dahil nagsa-celebrate po ang ating mga kapatid na Chinese ng Chinese New Year. Kaya gusto ko rin pong i-pattern ang mabuting balita ayon naman sa celebration nating mga Kristiyano. Tayong mga naniniwala sa salita po ng Diyos, tayo pong nananalig sa salita po ng Diyos. Ano po kaya ang sinasabi ng Word of God? Year of the Dragon ba ngayon? Tignan
nga natin ngayong hapon. Aba, purihin ang Panginoon. Nabulol pa si brother. Hallelujah. Atin pong tunghayan. Kung totoo bang Year of the Dragon. Tignan natin ang ating Bible. Mga magulang, mga kapatid. Ito po ang ating talakayan. To preach the favorable Year of the Lord. Ayan. Ngayon po ay taon ng Panginoon. Anong klaseng taon ng Panginoon? Favorable Year of the Lord. Last year, ang aking pong ipinahayag ay acceptable Year of the Lord. Ngayon naman, ngayong taong ito, ang ipipreach ko po ay favorable Year of the Lord. Ayan ha. Taon ng Panginoon, hindi po taon ng dragon. Ito pong abang lingkod na ito ay, kung akin pong susundin ang Chinese horoscope, ako po ay ipinanganak ng Year of the Dragon. Ayan. Pero hindi ko po pinaniniwalaan yun kasi ang pinaniniwalaan ko po, nung makakilala ako sa Diyos at tanggapin ko ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas, maestro, manggagamot, hallelujah, Panginoon ng aking buhay, natunghayan ko po sa banal na kasulatan na ang lingkod na ito at kayong lahat na naniniwala po sa salita ng Diyos ay ipinanganak sa taon ng Panginoon. The favorable year of the Lord. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong mga notebook, notepads, ang inyong pong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos. Ano po kaya ang sinasabi sa atin ng Biblia patungkol sa taon ng Panginoon? Ano kaya ang pwedeng mangyari para sa taon ng Panginoon? Bukod sa sinasabi ko nung mga sunod-sunod na serye natin na restoration, elevation, advancement, promotion, progression, plus increase, ano kaya ang ating maaring tanggapin sa favorable Year of the Lord o sa taon ng Panginoon? Ating pong buksan ang Luke chapter 4 verses 16 up to 21. Lucas kabanata 4 talatang 16 hanggang 21 sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa na naaabot po ng programang ito, hindi lamang sa NCR, hindi lamang sa Luzon, Visayas at Mindanao, napakarami po sa mga kapatid natin sa ibang bansa ang nakakapanood na ng programang ito. Sa tulong po ng Diyos, salamat din po sa Facebook, sa ating pong FB page. Salamat po sa inyong lahat na nagsishare po ang ating live stream. Papuri po sa Diyos. Hallelujah. Tignan po natin kung ano po ang sinasabi ng Bible tungkol dito sa taon ng Panginoon. Okay? Luke chapter 4 verses 16 up to 21. Lucas, o sa sulat ni San Lucas na isa pong doktor. Ayan, kaya nga meron Saint Luke. Hallelujah. Ano sabi rito? Verses 16 up to 21. Sabay-sabay po tayo sa ating pagbasa, mga magulang, mga kapatid. Babasahin ko po sa Tagalog version. At siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga o sa worship center ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaías at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Verse 18, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan
ng kalayaan ang nangaapi. Verse 19. Listen to this. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Babasahin ko po sa English. To preach the favorable year of the Lord. Sa ibang salin, to preach the acceptable year of the Lord. Verse 20. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo at ang mga mata ng lahat ay sa sinagoga ay nakakatitig sa kanya at siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. As a Christian, ito ang profession, confession at declaration ng ating pananalig o pananampalataya na parating year of the Lord. Kailangan, yan po ang ating pinangahawakan. Yan ang ating pinananaligan, parating year of the Lord. Again, hindi po year of the dragon o kung ano-anong mga taon ng mga hayop. Kaya may mabuting dulot ito sa ating buhay, mga magulang ko at mga kapatid. May mabuting benepisyo tayong matatanggap pagka year of the Lord. Ayon sa mabuting balita na ating binasa, nandyan ang salvation of our soul, nandyan ang inner healing, nandyan ang deliverance to the captives, nandyan ang recovery of sight to the blind, meaning bubuksan ni Lord ang ating mga mata, yung mata natin na spiritual. Listen to this. Para makita natin ang ating kamalian sa harapan ng Diyos. Can you say amen? Ano pa pwedeng mangyari? And to set liberty to those who are oppressed. Hallelujah. And lastly, to preach the favorable year of the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, ito po ang tanong. Paano natin tinatanggap ang taon ng Panginoon? Simple lang po. Ang ibig sabihin niyan, ito ay taon ng salvation, grace and favor, prosperity, freedom, healing, and deliverance. Kasama na dyan ang year of courage, year of victory, etc. etc. sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Hallelujah. Alam nyo, sapagkat kay Jesus Christ, listen to this, nakapaloob ang lahat ng ito. Amen? Kasi ang lahat ng ito na binabanggit ko sa inyo ay nangyayari sa pagtanggap natin sa taon ng Panginoon. Hindi sa taon ng mga dragon. Hallelujah. Kaya dapat, ang concept natin parati, listen to this, ay favorable year of the Lord. Pwede rin acceptable year of the Lord. Can you say amen? Sabi ni Jesus sa Luke 4:21. Luke 4:21, yung binasa natin. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila,
ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Sa ibang salin, sa wikang Tagalog, ganito po sinasabi, at sinabi niya sa kanila, hallelujah, na natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Yung sinasabi natin na favorable year of the Lord na ating binasa sa Luke chapter 4, 16 to 20, habang nakikinig daw po yung mga tao, dineclare ni Jesus, ipinahayag ni Jesus, kinonfess niya, hallelujah, prinopes niya, dineclare niya, purihin ang Panginoon. Ano uli yun? Sabi ni Jesus, at sinabi niya sa kanila, ngayon, ang bahaging ito ng kasulatan ay, naganap o natupad. Praise the Lord. Habang nakikinig kayo. Ganon din po sa inyo ngayon, mga magulang ko at mga kapatid. Habang kayo'y nakikinig, habang kayo'y nanonood sa programang ito, tandaan nyo ngayon, faith is now. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon, kung hindi ngayon. Ngayon, because faith is now. Na kung anuman ang nais o kalooban o plano o layunin ni Lord sa ating lahat, sa taong ito, sa araw-araw ng ating buhay, by faith, ngayon ay naganap na habang nakikinig kayo. Hallelujah! Natupad na habang nakikinig kayo sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya, pagdating sa verse 22 ituloy natin ng Luke chapter 4. Ano sabi rito? Pakinggan nyo mga magulang, mga kapatid. At siya'y pinatotohanan ng lahat at nangagtaka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? Lahat ng naroon, lahat ng mga tao dito sa sinagoga o sa worship center, praise the Lord. Ano ang kanilang sinasabi rito? Mga magulang, mga kapatid, pinatotohanan nila ang lahat. Nangagtaka sila. Nangagtaka sila. Humanga sila Purihin ang Panginoon. Na-amaze sila Sabi nila, amazing. Hallelujah. Wonderful. Purihin ang Panginoon. Doon sa mga salita na binibitiwan ni Jesus o sa mga salitang dineclare, prinopes, kinonfess ni Jesus Christ sa mabuting balita na ating binasa. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo naman talaga Hahanga ka naman talaga, purihin ang Panginoon. Bakit hindi ka hahanga? Okay? Bakit hindi ka ba hanga kay Jesus? Tingnan natin. Magbalik tanaw tayo sa Luke chapter 2, verses 40 at saka verse 52. Bakit? Bakit sila namangha? Bakit sila humanga? Meaning, punong-puno ng wisdom si Lord. Punong-puno ng grace. Sabi rito, grace ang lumalabas kay Jesus. Biyaya ang lumalabas. Kagandahang loob ng Diyos ang lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Tignan natin, sa pasimula pa lamang, habang siya'y nagsisilaki, o habang siya'y lumalaki at tumatanda. Ano sabi ng Luke chapter 2, verse 40? At saka Luke chapter 2, verse 52. Listen to this, babasahin ko. Hindi ka ba mamamangha dito? Sabi ng Bible, sabi ni Saint Luke, siya pa rin na may sulat nito, sabi at lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan. Napupuspos ng karunungan. At sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Nasa kanya ang favor ng Panginoon
nasa kanya ang grace ng Panginoon o grace ng Diyos Ama. Grace ng Diyos Ama na kay Jesus. Hallelujah. O sa Luke 2, verse 52. Ano sabi rito? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor. O yan and in favor with God and men. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung title natin to preach the favorable year of the Lord. Amen? Alam nyo kung bakit? No. Sabi ko nga sa inyo kanina Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo kanina, mga magulang, mga kapatid, lahat ng ito na binabanggit ko sa inyo ay nakapaloob sa Kanya. Nakapaloob kay Jesus. Ano yung nakapaloob kay Jesus sa John 1 verse 14? Sabi doon, balikan natin, basahin natin uli yun. Jesus, full of grace and truth. Si Jesus, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng katotohanan. Hallelujah! Can you say amen? Kaya ngayon pa lang, tanggapin mo na ang favorable year of the Lord, hindi favorable year of the dragon. Can you say amen? O purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! So in what manner, in what manner dapat nating tanggapin ang favorable year of the Lord? Narinig mo yon, Sister Andrea? Narinig mo yon, Brother Marvin, Ate Doris, Tita Dolores, Ate Evelyn, Nanay Amy, Sister G, Sister Lumen, Sister Javelin. Narinig nyo bang lahat yun, mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community? Kayo pong lahat na nasa iba't ibang churches, community at ministry. Saan man kayo naroroon? Brother Robert Cabagnot, narinig mo ba yun? Can you say amen? Tita Yulita, Ate Mila, narinig nyo bang lahat yung sinasabi ng ating pinag-aaralan ngayong araw na ito? Purihin ng Panginoon. Tungkol sa favorable year of the Lord. Kung ikaw ay nananalig at kung ikaw ay sumasampalataya, ngayon pa lang, sabi ko nga sa inyo, faith is now, ngayon pa lang ay natupad, naganap na ang sinasabi ng kasulatan. Ang Bible naman na may sabi, hindi naman ang abang likod na ito, habang kayo ay nakikinig. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Ate Adele, Ate Kiel. Hallelujah. Praise the Lord. Sister Evelyn Castillo. Narinig mo yun? Sister Emelinda Castillo. Brother Cesar Castillo. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Kayo pong lahat, mga magulang, mga kapatid. Eto, sasagutin natin yung tanong ko Yung katanungan natin kanina, in what manner dapat nating tanggapin itong sinasabi ko sa inyo na favorable year of the Lord? Dalawang bagay lang ang pagninilay natin. Pero napakahalaga nito. Harinawa, ito ay tanggapin ninyo, Tita R, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Una, we need to see the kind of value we can put on the Word of God. Yan ang una. We need to see the kind of value we can put on the Word of God. Kailangan po nating makita ang dapat nating makita kung ano ang inam o buti na ating ilalagay,
kung paano natin ilalagay, hallelujah, ang salita po ng Diyos, kung paano natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Bakit po, mga magulang, mga kapatid? Tignan natin ang sinasabi ng isang hari. Isang hari na ang pangalan ay si King David. Papaano niya nakita o tinignan itong kahalagahan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay? Papaano niya inilagay na may kahalagahan ang salita ng Diyos sa kanyang buhay? Pagbalik-balik ta rin naman natin yung mga wordings na yan o mga phrases na yan, hallelujah, iisa pa rin ang punta niyan eh. Ang siste lang dyan, papaano natin pinahalagahan ng mainam, ng mabuti, o anong klaseng pagpapahalaga ang inilalagay natin sa salita po ng Diyos o ibinibigay natin sa salita ng Diyos. Can you say Amen? Hallelujah! O, tignan natin itong si King David. Paano niya pinahalagahan? Sa Psalms 119 verses 1 to 2. Open your Bible. Awit, 119 talatang 1 hanggang 2. O, sabi ni King David, listen to this. Ganito niya pinahalagahan, ganito niya nakita upang bigyan niya ng mabuting pagpapahalaga ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Ano sabi niya? Psalms 119 verses 1 to 2. Ang sabi po ay ganito: mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Ang tinutukoy po rito, salita ng Diyos. Hallelujah. Verse 2, mapalad silang nang-iingat ng kanyang mga patotoo. Ano ba yung mga patotoo? Salita ng Diyos. Testimonies. Ano ba yan? Salita ng Diyos yan. Na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Sabi ni Haring David. O dagdagan natin. Tumalon tayo sa verse 11. Sabi ni King David, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Talon tayo ulit sa verse 15. Sabi ulit ni David, ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, which is the word of God, at igagalang sa iyong mga daan, or gagalang sa iyong mga daan. Talon tayo ulit. Verse 35. Sabi rito, payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos. Word of God yan. Sapagkat siya kong kinaaaliwan. Basahin natin sa English. Make me to go in the path of thy commandments. For therein do I delight. Tumalon tayo ulit sa verse 46. Sabi sa verse 46, hallelujah, ako na may magsasalita ng iyong mga patotoo, sabi ni King David, sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. Talon tayo sa verse 105, yung pinakasikat na talata ng Psalms 119. Verse 105. Sabi rito, mga magulang, mga kapatid, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Tingnan niyo po yan, mga magulang, mga kapatid. Last verse ng Psalms 119, verse 128. Listen to this. Psalms
119, verse 128. Ayan o, ano sabi rito? Kaya't aking pinahahalagahan. Narinig nyo? Sabi ni King David, kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay. At ipinagtatanim ko ang bawat sinungaling na lakad. Hallelujah. Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Sabi ni King David, I hate every false way. Kinamumuhian niya. Hallelujah. Sumasama ang loob niya, sa madalit sabi, pagka nakakagawa siya ng kasinungalingan na lakad, kasinungalingan na asal, kasinungalingan na takbo o klase ng kanyang buhay o pamumuhay. Kita nyo yan? Bakit? Kasi pinapahalagahan niya ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa panahon na siya ay naging hari, kundi maging sa panahon na siya ay nagpapastol pa lamang ng mga tupa. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga, itong Psalms 119, itong Psalms 119, ito ay sa Bible, pinaiksi ni King David. Merong concise na mga talata ng Psalms 119 na ating mababasa sa Psalms 19 verse 10. Yung Psalms 119, hallelujah, kinunsise ni King David yon sa Psalms 19. At ganito niya pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Ganito niya nakita kung gaano ang buti at inam na nadudulot ng salita ng Diyos habang ito'y kanyang pinahahalagahan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Buksan natin. Awit 19 verse 10. Psalms 19 verse 10. Sabay-sabay po tayo sa pagbasa, mga magulang, mga kapatid. Hallelujah! Sabi po rito, mga pinipitang higit kaysa ginto. Mga pinipitang higit kaysa ginto. Ang lalim ng Tagalog, no? Higit kaysa maraming dalisay na ginto. Lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. More to be desired are they than gold. More to be desired are they than gold. Yung daw pong word of God, yung salita ng Diyos, ito pong salita ng Diyos, ay dapat ninanasa nating lahat. Ganito niya pinahalagan ng higit pa sa ginto. Hallelujah! Ng higit pa sa ginto. Sabi niya, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Kita nyo? Higit pa sa ginto, higit pa sa talagang dinalisay na ginto, higit pa sa mainam o matamis na pulot, higit pa sa pulot pukyutan. Ang Word of God, mga magulang ko at mga kapatid, ganito ninasa, ganito ninanasa, ganito pinahalagahan ni King David ang mga salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Itong talatang ito, ang tawag dito sa Psalms 19, God's perfect revelation. Itong Psalms 19, mula verses 1 to 14, verse 10 lang yung binasa ko. Ang tawag dito ay God's perfect revelation through the scriptures. Through the scriptures, mula sa banal na kasulatan. Kasi we all know naman, alam naman nating lahat, God reveals Himself through His Word.
Alam nating lahat yun. Dapat alam mo yun. Dapat alam ko yun. Dapat alam nating lahat yun. Nagpapahayag ang Diyos mula sa kanyang mga salita. Can you say amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, pag pinahalagahan natin ang salita ng Diyos ng higit sa lahat, ang sabi ng Romans 10:11, Romans 10:11, sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya unahin nating bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Hindi ang anumang kayamanan, hindi ang pera. Oo, mabuti ang pera. Tayong lahat nangangailangan ng pera. Tayong lahat nangangailangan ng kayamanan. Wala naman pong masama doon eh. Kung pinayayaman kayo, pinayayaman tayo ng Diyos, wala pong masama. Kaya lang po, wag nating paglilingkuran ng kayamanan. Wag nating mamahalin ng pera. Kasi diyan nagsisimula ang kasamaan. Nakuha niyo po, ibig ko sabihin, ang una nating bigyan ng pagpapahalaga, una nating paglingkuran ng Diyos at kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Pangalawa, pinakahuli, sabi ko nga sa inyo, 2 bagay lang eh. We need to see the kind of obedience we can put on the Word of God. Hindi lang value, kundi we need to see the kind of obedience we put on the Word of God. Kailangan din nating makita ang inam o buti ng pagsunod. Hallelujah. Kung paano natin inilalagay at ibinibigay ito mula po sa salita ng Diyos. Can you say amen? Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Gaano tayo sumusunod sa salita ng Diyos? Hallelujah. Yan ang tanong. Amen, Brother Marvin? Mga makailang ulit ko nang nababasa ang pangalan ni Brother Marvin. Hindi man kita kilala personally, Brother Marvin. I hope and I pray kayong lahat, nadaluyan kayo ng lahat ng mabuting bagay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong buhay at sa inyong mga mahal sa buhay. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating buhay na Diyos. Bakit? Sabi ng Bible sa 1 John, open your Bible, 1 John, chapter 2, verses 5 to 6, Unang Juan. Kaya huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-stress sa mga pangangailangan mo sa buhay na ito. Huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-distress sa nangyayari sa iyong katawan at buhay. Relax ka lang. Kalmado ka lang. Have faith in God. Trust Him. Purihin ang Panginoon. Maniwala ka. May magagawa ang salita ng Diyos. May magagawa ang Diyos sa iyong buhay habang pinapahalagahan mo ito at habang sinusunod mo ito at ginaganap mo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga nagsisipag trabaho dyan, kahit araw ng linggo, hallelujah. Salamat, nakinig ka muna ng Word of God. Sa mga may hanap buhay dyan sa ibang bansa, na linggo may trabaho kayo dyan, sa mga nagtatrabaho ngayong araw ng linggo, siyempre, inuna mo muna si Lord, nakinig ka muna ng Word of God, umating ka muna marahil ng prayer meeting o fellowship kaninang umaga, at hanggang ngayon, nakikinig ka, nanonood ka, well and good. Well and good yan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kagustuhan niya ni Lord. Loobin ni Lord. Masagot at matugon.
habang kayo ay nakikinig, ngayon pa lang, sa pangalan ni Jesus, ang inyong mga prayer requests, ang inyong mga kahilingan. Praise the Lord. Can you say amen? O, basahin natin ha. Unang Juan, papaano ginanap, papaano isinabuhay ni John the Beloved itong pangalawang pagninilay natin, mga magulang, mga kapatid. Again, open your Bible. 1 John chapter 2 verses 5 to 6. Unang Juan kabanata 2 talatang 5 hanggang 6. Ang sabi po ay ganito: datapwat ang sinumang tumutupad, napakalinaw, datapwat ang sinumang tumutupad o gumaganap o nagsasabuhay ng kanyang salita, tunay, listen to this, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. O purihin natin ating mahal na Panginoon. Verse 6, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. O, palakpakan natin, purihin natin ang ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang ganda-gandang talatang ito. Basahin natin sa wikang Ingles. But whoso keepeth His word, in Him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Ayan, binanghay-banghay natin ha. Verse 6, he that saith he abided in Him ought himself also so to walk even as He walked. Ayan, kung ano yung nilakaran ni Jesus, lakarin din natin. Meaning, kung ano isinabuhay niya mula sa salita ng Diyos, isabuhay din natin. Can you say amen? Ito na ang uri o klase. Ito na ang ating way of life. Word of God. Kaya kailangan ganapin. Kailangan i-apply natin ito sa ating mga buhay. Tama po mga magulang? Can you say amen mga kapatid? O, tumalon tayo. 1 John chapter 5 verse 3. 1 John 5:3. Ano sabi rito? Unang Juan 5:3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin. Ayan, malinaw. Na ating tuparin, or ating ganapin, or isabuhay ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi mabibigat ang mga utos ni Lord. Hallelujah. Nandiyan ang biyaya, nandiyan ang kagandahang loob ng Diyos, nandiyan ang tulong ng Diyos sa pangalan ni Jesus para mai-apply natin ang lahat ng tinuturo na ating naririnig mula sa mga nagpapahayag, mula sa mga nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi, pag ginanap natin ang pagsunod sa salita ng Diyos, listen to this, it shows and it demonstrates our trust and faith to God. Yun pala yun. Pagka ginaganap natin, isinasabuhay natin, ina-apply natin ang salita ng Diyos, dinedemo pala natin, pinapakita pala natin itong ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen? Ano pa? There's more, and wait, there's more. Purihin ang Panginoon. Ano pa? It implies aligning our will
to God's will. It implies aligning our will to God's will. Tatagalugin ko. Ito ay nagpapahiwatig na ng paghahanay, nagpapahiwatig ng paghahanay ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Ayun pala yun. Pag ginaganap natin, pag sinasabuhay natin, pag ina-apply natin ang Word of God, uulitin ko, ito ay nagpapahayag ng paghahanay ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say amen? Bakit? Ano sabi ng Luke 11:28? Open your Bible. Luke 11:28. Para ma-establish natin yung sinasabi kong huling nasabi kanina. Luke 11:28. Narinig mo ba yon? Paring right? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Narinig mo yon, Ate Susan Cabreros? Luke 11:28. Narinig niyo bang lahat yon, mga magulang ko, mga kapatid? Diyan sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa inyong lahat na nasa ibang bansa na naaabot ng programang ito? It implies, hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang lalim na English nun, it implies aligning our will to God's will. Purihin ang Panginoon. Actually, hindi nga malalim yun Mababaw nga yun Purihin ang Panginoon. Kayang-kaya natin yung i-apply sa ating buhay, sa tulong at biyaya ni Lord. Can you say amen? Luke 11:28. Ano sabi rito? Datapwat, sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. But he said, si Jesus ang nagsasalita, ye, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Kita nyo? Mapalad daw yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, tapos ginaganap, isinasabuhay niya ito sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Kaya kayo mga mapalad na nakatunghay, nakikinig, at nanonood ngayon, purihin natin, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Pinagpala ka na ng Panginoon, pinagaling ka na, biniyayaan ka na, tinugon ka na ngayong taon ng Panginoon. Habang tinatanggap mo itong sinasabi ko sa inyong favorable year of the Lord, receive what is yours right now sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Kaya mas magandang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Philippians 4 verse 9. Ano sabi ng Pilipos 4:9? Whatever you have learned, or received, or heard, or seen in me, put it into practice. Put it into practice. And the God of peace shall be with you. And the God of peace shall be with you. Dadalo yung Diyos ng kapayapaan, sasayo ang Diyos ng kapayapaan, yung shalom. Yung shalom meaning nothing's missing, nothing's broken, compact. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Multiplied blessings. Yan ang shalom. Dadaloy sa inyo sa pangalan ni Jesus. In what manner? Pagka sinasabuhay natin, whatever we have learned, received, heard, or seen in me, sabi ni Jesus Christ na ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sa sulat ni Saint Paul sa mga taga-Pilipos 4:9. Amen? Napakabuti ni Lord talaga. Kaya nga sa Bible merong triple blessing.
Merong triple blessing sa Bible. Ano kaya itong triple blessing na ito? Revelation chapter 1 verse 3. Gusto niyo ng triple blessing? Ito yon. Revelation 1 verse 3. In what manner? Ito sabi ni John the Beloved. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things, which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang bumabasa. Yan pala ang unang sa mga triple blessing. Mapalad yung bumabasa. Ano pa? Sino pa yung mapalad? At ang nangakikinig ng mga salita ng Diyos ng hula. At ano pa? At tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan ang triple blessings. Yung nakikinig. Hallelujah. Yung what you call this? Nasa na ba yun? Purihin ng Panginoon. Yung nagpapahayag at yung gumaganap. Purihin ng Panginoon. Or rather, yung nakikinig. Ulitin natin. I-correct natin. Sino yung mapapalad na maaring tumanggap nitong triple blessings na ito? Ito nga, nakikinig. Purihin ng Panginoon. Itong nagbabasa at itong nagsasabuhay. Ayan, kinorek ko lang. I-correct pa natin. Yung nagbabasa, yung nakikinig, at yung nagsasabuhay ng salita po ng Diyos. Yan ang threefold blessings ng Bible. Revelation chapter 1 verse 3. Kaya tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na ito mga bagay na mabuti na inilaan, ibinigay sa atin ng Diyos ngayong taon ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Yan, hindi ko napapakahabaan pa. Praise the Lord. Kasi merong papasok maghanap buhay. Nadi-discern ko, merong pa rin maghahanap buhay. Ayan, okay lang, sige. Mag-overtime ka, meron kang tinatawag na karagdagang hanap buhay diyan sa ibang bansa. Purihin ng Panginoon. Sige po, ang mahalaga kayo muna ay nakinig, kayo muna ay dumalo, kayo muna ay purihin ng Panginoon. Nanalig, nanampalataya sa salita ng Diyos. Nang higit sa lahat, bago itong mga bagay na inyong gagawin sa pangalan ni Jesus. Purihin natin. Sa mga sumasideline dyan ng hanap buhay, samahan ka ng Panginoon Diyos sa iyong pagsa-sideline. Pero salamat, inuna mo muna yung Word of God. Nakinig ka muna, nagsimba ka muna, dumalo ka muna ng fellowship mula pa kanina hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon, pagpalain ka ng ating buhay na Diyos. Kapatid, hallelujah, mga magulang, sa pangalan ni Jesus. Praise God! Amen and amen. Ito po yung ating conclusion. This is my conclusion. Makinig po kayo. Kaya nga, mga magulang at mga kapatid, ask ourselves, tinatanggap ba natin ngayon ang taon ng Panginoon? At kung tinatanggap natin ang taon ng Panginoon, anong klaseng pagpapahalaga ang ibinibigay natin sa salita ng Diyos? At kung anong klase ng pagsunod ang ibinibigay natin tungkol sa mga bagay na ating pinag-aralan. Nasa atin ang pagpapasya kung ang salita ng Diyos ay tatanggapin natin o hindi. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po napagpala kayo ng mga salita na inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon dadako po tayo sa ating pong panghuling panalangin. Ano ulit ang taon ngayon? Taon ng Panginoon. Anong klaseng taon ng Panginoon? Favorable year of the Lord.
Ha? God's favor. Taon ng God's favor. Year of God's favor, ha? Hindi year of the dragon. Purihin ng Diyos. Minsan pa, sa kanyang pagluwalhati, pagpupuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Kukunin ko lang po yung mga humihingi ng dasal at panalangin sa abang lingkod na ito. Ayan, mga magulang, mga kapatid, kayo pong lahat, saan ka man naroroon, sa NCR man, Luzon, Visayas at Mindanao, o saan mang mga bansa, o sa alinmang mga bansa, na naaabot po ng programang ito, ang panalangin ito ay para po sa inyong lahat. Ha? In Jesus' mighty and powerful name. Yes, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Niluluwalhati ka po namin, dinadakila, pinararangalan ka namin, O Diyos, sa mga salita na aming pinag-aralan patungkol sa favorable year of the Lord, patungkol sa acceptable year of the Lord, patungkol sa iyong God's favor, na kung saan, O Diyos, ito ay mangyayari, ito ay magaganap sa lahat ng mga magulang ko at mga kapatid, sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga mananampalatayang sumusunod sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, at sa lahat ng mga magulang ko at mga kapatid, Lord, na handang pahalagahan, handang isabuhay ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Father, I pray that you will stretch forth your hand to all of them in cures, signs, and wonders, miracles, promotion, victory, restoration, elevation, advancement, progression, increase, healing, in Jesus' mighty and powerful name. Pati na po ang salvation, ang iyong divine protection, ang iyong divine, hallelujah, promotion at divine saturation ay sumakanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Saan man sila naroroon, O Diyos, ayon sa aming pinag-aralan, abot mo silang lahat ng iyong mga salita, abot mo silang lahat ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus sa taon ng Panginoon. Ganon din po, Lord God, aking ipinapanalangin ang lahat ng mga community, churches, ministry na nanonood sa programang ito, lahat, Panginoong Diyos, ng mga taga Jesus Wonderful Ministry, lahat ng mga taga New Life Community, lahat ng mga kapwa ko lingkod na nagpapahayag, na nagtuturo ng iyong mga salita, lahat po ng mga magulang ko at mga kapatid na lagi pong sumusuporta, lagi pong nanonood sa programang ito, Lord, saan man sila naroroon, dyan sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga bansa na naaabot ng programang ito, maraming pong salamat. Silang lahat ay tinugon mo na, tunay ngang pinagpalat, biniyayaan mo sa taon ng Panginoon. Hallelujah. In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord God, aking ipinapanalangin itong mga personal na humihingi ng dasal at panalangin sa akin, sa buhay po ni Nanay Emmy Cabreros, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, Lord, yung kanilang mga pananim sa Pangasinan, yung kanilang mga taniman sa Pangasinan, O Diyos, hallelujah, mag-ani po sila ng makaisandang ani, makaisandang blessings, 100-fold blessings, O Lord, sa buhay ni Nanay Emmy, sa buhay ng kanyang mga anak at mga apo, wisdom, knowledge, fruits, and gifts of the Holy Spirit be upon them all. Ganon din po, O Lord, saan man sila naroon, dyan sa Payatas, sa Bulacan, sa Canada, sa US. Umaasa po kami, Lord, tinugon mo na ang buong Cabreros family sa pangunguna po ni Nanay Emmy. Sa pangalan ni Jesus, ganon din po kay Ate G, sa kanyang mister at sa buong family niya. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa pangunguna niya sa New Life. Salamat po, Panginoon. Tinugon mo na si Sister G.
Oh, dearest Jesus, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. In Jesus' name. Ganon din po si Ate Pe, ang kanyang mister at ang buong family niya. Si Ate Mila, ganon din po ang kanyang mister at ang buong family po nila. Si Ate Adele, ang kanyang mister at sa buong family po nila. Lord, lahat po sila ay pinagaling mo na. Itong mga asa-asawa ni Ate Pe, Ate Mila, Ate Adele ay pinagaling mo na. Pinalakas mo na ang kanilang mga katawan at buhay, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Maging itong kapatid at ate ni Sister Tess Okendo, maging Sister Tess Okendo and family. Maging si Major Lim and family. Ito pong hipag ni Sister G. Ito pong kapatid ni Sister G na nasa Bulacan. Hallelujah. Maging si Daddy Louie and family. Maging si Sister Maria Barrecuatro and family. Maging si Brother Marvin and family. Maging si Sister Ems Pabula and family. Maging itong asawa ni Tita R at ang buong family ni Tita R. Hallelujah. Maging Sister Lisa and family. Sister Teresa and family. Sister Vivian Bisco and family. Mami Gloma Nalastas and family. Maging yung kanyang anak na si Mervin, pinagaling mo na. Pati po yung ateng niya, yung dikong ni Mami Glo, salamat po. Lahat po sila, pinalakas mo, pinagaling mo sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Evelyn, ang kanyang mister, at ang buong family ni Ate Evelyn. Maging yung kanyang manugang at ang buong family ng manugang niyang ito. Maging si Sister Edlyn na nasa Japan. Ang pagpunta ng aking inaanak sa February 24 dyan sa Japan. Salamat po sa pagkikita ng mag-ina na ito. Hallelujah! Kaya po pinipray ko ang buong family ni Sister Edlyn sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Maging kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho and family. Salamat po, Lord. Salamat sa kalakasan. Salamat sa katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay. Pati na po yung kasambahay nila. Hallelujah. Maraming pong salamat. Maging kay Engineer Boy Maralas, kay Architect Lai Maralas, kay Sister Lumen Maralas. Salamat po. Itong aking preacher, elder sa Jesus Wonderful at sa New Life. Salamat po, O Lord. Buong Maralas family ay tunay mga pinagpalat, biniyayaan. In Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Sister Rhea, dyan po sa pamilya niya sa Lagro. Maging si Sister Rhea at ang family niya sa US. Maraming pong salamat, Lord. Yung bagong hanap buhay nila, Sister Rhea, salamat po, pinagpala mo sa buong mag-anak ni Sister Rhea, dyan po sa US. Salamat sa iyong divine healing, sa iyong divine intervention sa buong family po ni Sister Rhea. Maging kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia. Maraming pong salamat. At sa family niya sa Australia, sa family niya sa West Avenue, maraming pong salamat sa pagtugon mo rin po sa kapatid namin ito at ng buong family niya sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium. Hallelujah. Yung kanyang anak na si Nonoy na sumasakay po ng barko. Yung kanyang anak na isang nurse dyan po sa London. Salamat po. Pinagpala mo rin ang buong pamilyang ito. Maging sa buong family ni Brother Primitivo. Ang kanyang may bahay, ang kanilang mga anak, mga apo. At yung anak niyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Maging yung apo niya sa ibang bansa. Salamat po, O Lord. Biniyayaan mo rin. Iniligtas. Hallelujah. Inilayo mo po sila sa anumang mga tukso at kapahamakan. In Jesus' mighty and powerful name. Kasama na po. Minsan pa ang lahat ng mga kapatiran na nanonood at nakikinig sa programang ito. In Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, at ang buong family po nila. Yung kanilang pag-alis, papuntang Estados Unidos. Maraming pong salamat. At aking dalangin po ang patuloy na kaayusan sa buong family po ni Ate Doris, ni Kuya George, kapayapaan ay sumaka nilang lahat
katugunan at kasagutan, kalakasan ng kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, ang kanyang mister, ang kanyang mahal na ina, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga anak. Maraming pong salamat. Pinagpala mo rin po ang kapatid namin ito. Hari nawa po makapaglingkod muli si Sister Ann. Hallelujah. Sa ministeryo ng Jesus is Wonderful. In Jesus' mighty and powerful name. Salamat po Lord sa katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay. Maging kay Brother Robert at Sheila Cabagnot, ang buong family po nila at ang negosyo po nila patuloy mong biyayaan, palawigin, pagpalain at maging blessing po sila sa ministry na kanilang kinabibilangan at ganoon din po sa kanilang pamilya at sa mga tao na kanilang nakakasama at nakakasalamuha sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyus Umali, salamat po sa healing ng katawan at buhay ng kapatid namin ito. Hallelujah. In Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Sister Rose Gonzales, na aking kapatid. Maging kay Brother Jong Castillo. Maging sa aking mahal na ina. Sa lahat ng mga kapatid ko, sa lahat ng mga bayaw ko, sa lahat ng mga pamangkin ko, maraming pong salamat, O Lord. Patuloy na kaayusan, kapayapaan, kalakasan, kagalingan at katagumpayan ay sumakanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging sa buong family ng mga taga-Payatas Chapter, hallelujah. Maging sa buong family ng lahat ng mga taga Iloilo Chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan, maging sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Tondo Chapter, sa Leganes Iloilo Chapter, maging sa kapatiran dyan po sa Lagro Community. Hallelujah. Lahat po, Panginoon, ng mga pinaghahayuan namin ng iyong mga salita sa ministeryong ito ng Jesus Wonderful at ng New Life. Lord, salamat po. Sila mang lahat ay tinugon mo, pinagpala mo, biniyayaan mo, iniligtas mo, pinagaling mong lahat. Sa pangalan ni Jesus, ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Biring and family. Hallelujah. O maraming pong salamat. Maging sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga kumpare ko, kumare ko, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito. Salamat po, Lord, na ikinakalat nila ang iyong mabuting balita ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Maging sa lahat po ng mga kabataan na dumadalo sa discipleship. Lord, maraming salamat. Ginagamit mo na rin po sila upang mangaral at magturo ng iyong mga salita. Grace and favor be upon them all. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Maging sa buhay po ni Sister Nene at ni Brother Elmer and family. Ang buong Pascual family, ang buong Paboriques family na siyang nakakatuwang ko sa buhay po ng mga kapatid kong ito sa social media ministry. Maraming pong salamat, O Diyos, na sila man at ang buong family nila ay iyon na pong tinugon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At maging sa lahat po ng mga kapatiran, Lord God, na nanood, nakinig, na nag-comment, hindi ko man po nabasa ang kanilang mga pangalan o kanilang mga comment, salamat po. Sila man ay ino rin pong tinugon. In Jesus' mighty and powerful name. Maging sa lolo at lola ni Sister Nene, na si Lolo Felix Pascual at si Manny Pascual. Maraming pong salamat, dearest Jesus, na ito mga kapatid namin ito aming mga mahal sa buhay na ito, ay inabot mo na rin po silang lahat ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Pebrero,
maraming pong salamat. Lord God, itong mga kapatid namin na pumapag-ibig. Hallelujah. Pumapag-ibig dahil po sa buwan ng Pebrero. Salamat po sa kanilang mga kaarawan. Sila may tinugon mo, pinagpala mo in Jesus' mighty and powerful name. Hallelujah. At maging sa lahat ng pamilyang Pilipino, here and abroad, bawat pamilyang Pilipino, Lord, sa loob at labas ng aming bansa, ay amin din pong isinasamo sa panalangin, Lord God. Patuloy na kalakasan, patuloy na katatagan, kagalingan, kaligtasan, kasiglahan at katagumpayan ng buhay sa bawat pamilyang Pilipino at karunungan, kaalaman ay amin din pong ipinapanalangin sa aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, at sa lahat po ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, lahat ng mga gabinete, Lord God, ng gobyernong ito, na aming pamahalang ito. Lord, salamat po. Aming dalangin, yaon lamang angkop at nararapat nilang gawin para sa ikabubuti ng aming bansa, para sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino. Hallelujah. Here and abroad, ang siyang mangyari sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, we are thankful and grateful. All of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya aming Ama, salamat po. Salamat dahil kaming lahat ay tumanggap na ng mabuting bagay o tumanggap na ng lahat ng mabuting bagay sa aming mga buhay sa taon ng Panginoon. Ayon sa iyong mga salita, Romans 10:11, sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this again. In Jesus' mighty and powerful name we pray, with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At mag-follow po kayo na aking pong FB page, The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry. At meron po tayong sabayang pananalangin. Kami po sa pamunuan ng Jesus Wonderful Ministry at ng New Life Community. Kasama po ng aking mga co-elders sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, Mami Papin, Sister G, at ang lahat po ng mga kapatirang ito ay sabay-sabay po kami nagpe-pray. Tuwing alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat. At kung gusto po ninyong imbitahan, kami po mga preachers, kami po mga nagpapahayag, nagtuturo dito po sa ministry at community ng Jesus Wonderful at New Life, i-message nyo lang po kami. At willing po kaming magturo, mangaral sa inyong mga tahanan, sa inyong mga lugar, kahit saan pa ho kayo naroroon. I personally, isa po akong missionary preacher, missionary pastor, missionary servant of God. Kaya we are willing na puntahan po kayo, i-message nyo lang po kami sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. So, hanggang sa muli, mga magulang, mga kapatid, at kung luluobin ng Panginoon, kung kalooban ng Diyos, magpipreach po ako, kung kalooban ni Lord, sa February 14. Ayan abangan nyo ako sa February 14, kung will ni Lord, as per leading ng Holy Spirit, magpipreach ako sa February 14, alas 5 ng hapon, hanggang sa mga
sumusunod na oras at panahon. Okay? God's will, God's will, makita-kita po tayo. At minsan pa, makita-kita din po tayo sa programang ito, araw ng linggo, alas 5 ng hapon, sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. At tanggapin po ninyo, sumainyo ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po. God bless. God speed. God heals. God reigns. God provides. God with us. Bye-bye. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat.